Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Okay. Pwede bang harapin mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, ikaw ay pabuti ng pabuti. Come on. O ituloy-tuloy mo na. Ikaw ay paayos ng paayos. Ang buhay mo ay paganda ng paganda. Ikaw mismo paganda ng paganda. Ikaw ay payaman ng payaman. Ikaw ay pabanal ng pabanal. At sino yon? Amen. Praise God. Palakpakan uli natin ang the best of Jesus. Okay. Today ay itutuloy po natin yung ating nasimulan, series entitled The Tree of Life. Ayan. At nabanggit ko nga po sa inyo yung mga pinagmulan nun, yung the basics. Okay? At last Sunday, we talk about yung mga pangyayaring nauna. At may nailatag po ako doon na sitwasyon. At ngayon nga po itutuloy natin. Genesis chapter 2, verses 16 and 17. But the Lord God warned him. Pag sinabing him, yan ay lalaki, so yan ay si Adan. Sabihin mo nga, ang kausap ng Diyos ay si Adan. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Ano ang sabi ng Diyos? Pag kinain mo ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at sa masama, ikaw ay mamamatay. Yan palang pagkaalam ng mabuti at masama ay nakakamatay? Mamaya yan ang pag-uusapan natin. Kasi, ako naniniwala lahat kayo pamilyar dito sa storyng ito. Bakit daw wag kakainin yung punong yon? By the way, ano nga uli ang pangalan ng puno? Puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Bakit sinabi ni Lord, huwag niyong kakainin ng bunga niyan dahil pag kinain niyo yan, mamamatay kayo? At ang sabi naman ng ahas, and we all know that the serpent ay yun yung devil, pag kinain niyo yan, malalaman niyo ang mabuti at ang masama. So, ibig sabihin, ang pagkaalam pala ng mabuti at masama ay nakakamatay? Interesting. Mukhang magandang pag-usapan ito, ano? Nalaman lang ang mabutit masama, mamamatay na agad. Bakit? Kagalingan nung alam ang mabutit masama, maiingatan ang sarili. Diba? Yan ang sabi ng tao eh. Pero yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay. Then Genesis chapter 3 verse 1, dalak daw tayo, ano, para mabilis. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman. Sino daw ang kinausap? The woman, meaning si Eva. Kanina, ang kausap ng Diyos ay si Adan. Ngayon, ang kausap ng ahas, si Eva. Okay? Wala akong ibig sabihin. Ngumingisi na naman ng mga lalaki. Yung naiisip ng mga lalaki na pag mga lalaki ang kinakausap ay Diyos at pag babae ay, hindi ko na itutuloy. Hindi yun ganyan. Ito yung specific character, hindi general. Pwede ba? Tigil-tigilan na nga yung pag-uusap at pagtatalo kung sinong naunang nagkasala. Sabi ng mga lalaki, babae ho. Sabi ng mga babae, hindi ho, lalaki ho. Sino nga ba daw ang una talaga nagkasala? Si Eva. Pero hindi nangangahulugang lahat ng babae agad. Diba? Kasi naniniwala ako kung si Janine ang nandoon, sabihin naman ni Janine, nasa si Janine. Nakita ko si Janine kanina eh. Ayun. Kung si Janine yung nandoon, hindi kakainin na Janine yung pinagbabawal na bunga. Diba anak? Hindi. Bakit? Sasabihin ni Janine, pas, busog. Diba? Busog. Ako ng lumi, ako kalulumi ko lang. Okay? Naniniwala ako. Kaya wag nating i-generalize, ha? Tuloy. One day, he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Alam niyo, ito ang trabaho ng demonyo. Nasabi na ng Diyos, tatanungin ka pa kung sinabi nga ga. Ano ang sabi ng Diyos?
Meron kang isang bunga doon, hindi pwedeng kainin, wag mong kakainin. Ano ang tanong ng ahas kay Eva? Sinabi ba talaga ng Diyos? Ngayon po, ang mga hindi pamilyar, partikular, at hindi laging nakababad sa sinabi ng Diyos, ang mga delikado sa mga padaling ito ng demonyo. Kasi kung sure ka, madali lang ang sagot. Yes, sinabi ng Diyos. Ang problema ay pag hindi sure. Ang problema ay kapag hindi partikular sa word. Ang problema ay kapag kung ano-ano ang pinapanood at kung saan-saan o kung kani-kanino nakikinig. Sinabi ba talaga ng Diyos na pag nagkasala ka o nakagawa ka ng kasalanan ay humingi ka agad ng tawad? Opo. O, pamilyar ka nakalagay sa Bible at babad ka sa Word. Kung hindi ka pamilyar o kung kani-kanino po tayo nakikinig, sinabi ba talaga, dapat ba talaga pag nagkamali, hihingi ng sorry? Iba ang pinakinggan. Yung isang nagmamatiga, sabi, nasa TV pa, napapanood, sabi, hindi ako hihingi ng sorry. Diba? Ay sabi ng mga kasama, hindi, humingi ka na sorry, napahiya na. Ano ang sabi ng TV personality? Hindi ako hihingi ng sorry. Nag-usap na kami ng management. Yan, pakinggan ninyo. So, kapag hindi familiar sa word, nadi-deceive ng kaaway. At gusto ko makita ninyo, doon sa Genesis chapter 2, ang kinausap po ng Diyos, si Adan. Sabihin mo nga, si Adan ang kinausap ni Lord. Patungkol sa warning. In Genesis chapter 3, ang makikita natin ang kinausap ng ahas, si Eva. Remember, nung binigay po ng Diyos ang instruction kay Adan patungkol sa ipinagbabawal na bunga, wala pa si Eva. Ibig sabihin po, alam ng kaaway kung sino ang kaya niyan linlangin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, alam ng demonyo, ang kaya niyan linlangin. At alam ng demonyo, hindi kanya kaya. Amen? Bakit? Kasi sa biyaya po ng Diyos at sa kapurihan ng Diyos, we are the ones who are spending time, energy, resources in hearing the word of the Lord. That is why sa biyaya po ng Diyos at sa kapurihan po niya, nadidevelop ang ating faith. Yun naman ang sabi ng Book of Hebrews. By hearing and hearing the word of the Lord, we develop our faith. Anong ibig sabihin, Pastor? Alam ng kaaway na si Eva ang mas madali niyang malilinlang? Not necessarily yun ang sinasabi ko. Pero dahil si Eva po ay may second-hand revelation from the Lord. Ano ibig sabihin ng second-hand information or second-hand knowledge? Nakita natin na si Adan po ang direktang sinabihan ng Diyos. At wala pa nung time na yun si Eva, meaning to say, si Adan na lamang ang nag-relay, nagsabi kay Eva. Okay? Ano ang lesson? Maganda, church, na though we are blessed, na tayo po'y may pagkakataon, kakayanan at nabiyayaan ng ganitong mga klase ng gawain, wherein tayo po ay nakaupo, nag-i-enjoy, nakikinig ng salita. Galing sa inyo pong lingkod na sa biyaya at kapurihan ng Diyos, pinag-aralan ko. Okay? We are blessed. Pero wag kang makontento, kagaya ni Eva, na second-hand message na lamang ang nare-receive ninyo. Hindi ko ito nilalamang, please, don't get me wrong. Hindi ko nilalamang ang preaching ng word. Pero wag kang makukontento na nakikinig ka lang ng preaching. Maganda, meron ka ring direct na message from God through your devotion. Are we still reading our Bibles? Or are we tend to rely na lamang sa message every Sunday? Life and death is in the power of our tongue. Kaya maganda na deklara mo na rin ng ideklara, kailangan ko ang salita. Kailangan ko ang salita. So it will manifest to us. What else? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa Diyos.
Ay aari ka ga, kapatid, na tuwing linggo ka lang nakain. Ay super mega duper diet ang tawag doon. Once a week lang nakain. Di ba? Ay super duper slim ka na nun. Sana all daw, ano? Eh ako nga ho, nakakailang kain maghapon. Kaya lamang, lagi ko nababanggit at ulit-ulitin ko, napakadaming Kristiyano ngayon, ang gaganda ng katawan physically, pero kung meron lamang tayo di yung x-ray ng kaluluwa, baka may payat na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, kumusta ang iyong kaluluwa? Kung ang sabi po ng Yakult, okay ka ba't yan? Aba, kinukumusta po ng word, okay ka ba soul? Okay ka pa ba soul? Anong point? Huwag makontento sa naririnig mo lamang na word. Okay? Maganda meron ka ring direct message, revelation from God through reading the word, through meditating His words. Do our devotion. Yung mga pamilya pong naririto, maganda na isa sa mga activities po natin sa bahay is reading the word. Mga tatay, tayo po ang naatasan as pastors ng ating pamilya. Kaya tayo talaga dapat ang nag-i-initiate nito. Ngayon kung sa pamilya, mother ang nakakilala kay Lord at hindi pa nakakakilala ng totohanan sa Diyos ang tatay, then mother, you are the one in charge. Lead your family. Read the word. Bakit? Kasi pag hindi tayo nag-aral at nagbasa ng salita ng Diyos sa pamilya, sa bahay, iba't iba ang pakikinggan at papanoorin ng asawa mo at ng mga anak nyo. Kaya makikita mo ang way of life nila at ang principles nila sa buhay ay kung anong na-absorb sa social media. Okay. Sabi ng ahas sa babae, Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? At tingnan po natin kung ano ang sagot ni Eva. Verse 2, Of course, we may eat fruit from the trees in the garden. The woman replied, It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, You must not eat or even touch it. If you do, you will die. Ano napansin ninyo? There's a big difference sa instruction ng Diyos kay Adan at sa kung anong sinagot ni Eva sa ahas. Ang sabi po ng Diyos kay Adan, if you eat its fruit, you are sure to die. Everybody say, kainin. At mamamatay. At ano hong isinagot ni Eva sa ahas? Kainin mo yan o hipuin at ikaw ay mamamatay. Bakit may hipo na? Yan ang sinasabi ko, edited na. At saka alam niyo po, talagang totoo Ang Diyos na mismo may sabi na kung ano ang nasa loob ng puso ng tao, yun ay lumalabas sa bibig niya. Maaari, na kaya nga't ito na ang bukang bibig ni Eva kasi talaga naman bago pa man siya makausap ng ahas, may desire na siya sa bunga. Are you there? Lumalabas yan, talaga namang ang isda ay hindi daw nga sa buntot na huhuli, kundi sa bibig. Hindi ka? Kaya malalaman mo na agad, una pa lamang imikan, may desire na talaga si Eva sa bunga dahil gusto niya itong hipuin. Pero hindi niya magawa kasi ang sabi ng Diyos, baka ay mamamatay daw. At itutuloy po natin, ano ang sabi ng ahas? You won't die. Yan na. So, ang una, nakita ang kahinaan at kakulangan sa pagbabasa ng salita at pagkaalam ng kung ano ang kalooban ng Diyos. Pangalawa ay ang deception at patatlo ay di yung talagang direkta ng kasinungalingan ng ini-inject sa puso at isip ni Eva. You won't die, the serpent replied to the woman. God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Alam niyo kung ano ang sinasabi ng ahas kay Eva? Ito ang sinasabi ng ahas kay Eva. Ang Diyos ay hindi concerned sa inyo. God doesn't care. Talaga? Yes.
The enemy is telling to Eva, God is not concerned to you. Na okay lang sa Diyos na kayo'y gayaan na lamang at wala kayong alam patungkol sa kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. He really don't care. Ayaw ng Diyos na malaman nyo pa ang bagay na yon. Sapat na sa Diyos na kayo'y gayaan na lamang. At bakit natukso si Eva? Natukso si Eva dahil gusto niyang mas madagdagan pa ang alam niya. Pastor, masama ba yon? Masama ba yon? Hindi yun masama. Depende sa motibo. Kaya kung halimbawa sa mga nag-aaral dito, o kung tapos ka na mag-aaral, you keep on learning, that's good. Because the moment we stop learning, we start dying. Pero, depende sa intensyon. So kung tayo po ay patuloy na nag-aaral, hindi lamang upang maging marunong, kundi para rin mas dumami ang ipagyayabang, that is very wrong. Okay? Kung gusto nating dumami ang mga nakalagay sa dulo ng pangalan natin, meron na diyang PhD, meron ng MD, di ba? Ano ibig sabihin daw ng PhD? Puro hangin ang dala. Hindi, joke lang po. Ang MD daw naman, anong ibig sabihin? Maraming dagos. Makayabang puro kayabangan. Kung ang atin lamang pong dahilan para kaya tayo ay nag-aaral at gusto nating dumami ang alam natin para tayo yumabang, that's very wrong. And Pastor, paano nyo naman po nasabi na kaya si Eva ay natukso ay dahil gusto niyang mas dumagdagan pa ang kanyang alam? Kasi ito po ang kanyang intensyon at huling-huli na ng ahas ang nasa loob niya. Balikan natin, Genesis chapter 3 verses 4 and 5. Tulungan niyo po ako magbasa, 1, 2, 3. Basa. You won't die. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God. Yan na po talaga yon. Naghangad na po si Eva na makatulad ng Diyos. The same thing kung bakit si Lucifer ay ibinagsak. Dahil naghangad na rin siya na makamukha ng Diyos at mas higit pa. The same thing. The same thing. At yun din ang ginamit ni Lucifer kay Eva. Tara, hayaan mong parehas tayo. Hangarin nating makagaya tayo ng Diyos at higit pa. Sino ho rito yung mga naglalaro ng online games at kapag ka ang sinasabi ng computer ay godlike, ay ginaganahan ka na? O sino rito yung habang naglalaro ka ng mga mobile games ay sinasabi na ng iyong cellphone sa iyo, beyond godlike. At lalo mo sinasabi, ang sarap ng feeling. I want you to know, church, yan na po ang deception ng kaaway nung unang-una pa lang. Pastor, sino po ang dumisib kay Lucifer? Sarili niya. Dahil wala pa naman demonyo noon. Siya pa lamang. Dinimonyo niya sarili niya. Okay? Are you getting me? Kaya sabi ko sa inyo, ang sarap na nare-review ito. For a very long time, ang dami nating inaakala na akala lang natin. So kapag na-review natin, mas naliliwanagan. Sino nag-i-enjoy? Palakpakan natin ang the best of Jesus. So, ang tindi ng offer ng kaaway kay Eva. And it's not, akala natin ng offer ng kaaway kaya nag-give in si Eva ay malaman ng good and evil. Sino po rito yung for a very long time yun ang alam mo? Na ang deception ng kaaway kaya nag-give in si Eva ay dahil gusto ni Evang malaman ng good and evil. Raise your hand. Ako po ay isa doon. Meron pang iba? May isa pa doon? May isa pa rito? Okay, meron pa doon. Pero ito po ang katotohanan. Ang nagustuhan po ni Eva na offer ng demonyo ay yung you will be like God. You will be like God. Bakit? Because knowing good and evil, alam na po nila. Alam na ni Eva at Adan what is good and what is evil. Tama? Di ba nung nilikha ng Diyos si Adan, anong sabi ng Diyos? It is not good for man
to be alone. So may idea sila, what is good? How about evil? Oh, huwag niyong kakainin ito. Huwag. Kasi mamamatay kayo, that's bad. That's evil. May idea na sila, mga kapatid. What is good and what is evil? So hindi yun ang ini-offer ng kaaway. It's, you want to be like God. Okay? You want to be like God? Kain. You want to be like God? Kain. Oh. Naging ano ka na? Ano bang bunga yon? Ha? Devil fruit? Diba? Nung kinain yung devil fruit, nagkaroon ng goma-goma powers? Tapos anong kahuli-hulihang mode ngayon? Sun God na. Oh, diba? Naging Diyos na. Si Lupe. Sino rin mga napapag-uto dito? Pastor, ang KJ nyo naman, no, please don't get me wrong. Walang masama sa panonood ng mga gayan. Basta wag namang yun na lang ng iyon ang ginagawa mo. Okay. May mga bagay na mas magandang inuuna at inaalam. Baka panay ang search mo kung anong update. Kung naglaban na ba si Baki at saka si... Sino? Si Ashura. Oh, kita nyo, updated eh. Oh, naglaban na sa Netflix. Naglaban na. Nire-reels pa lang, hindi ko pa nakikita eh. Klaseng hinahanap din. Oh, nakita ko yung si Moses. No? Nakita ko yan nung naglaban si Cain at si Abel. Patay si Abel. Dahil hindi lumaban. Anyway, yun ang offer ng kaaway. Eva wants to be like God. Para kang hindi pa nakontento na we are created according to the image and likeness. At alam niyo po, ito ay nagpatuloy hanggang ngayon. Sabi mo nga sa iyong katabi, hanggang ngayon daw, ang tao wants to be like God. Talaga, pastor? Nananahimik nga kami rito. Wala naman kami sinasabing ganyan. Nag-church nga po kami. Gusto nga namin i-worship si Lord. Tapos sasabihin niyo po, I want to be like God. Hindi po. Siguro yung makamukha si Jesus, araw-araw ay makamukha siya from glory to glory. Yun ang heart's desire ko. Pero may sasabihin po ako sa inyo. Genesis chapter 3 verse 6. Tulungan niyo po ulit ako magbasa. 1, 2, 3. Basa. And pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Okay, meron ako po pagbibigyan ng diin dito. When the woman saw the fruit of the tree was good for food, ano yung unang-unang nangyari? Bago dumating do sa point na kinain na ni Eva ang bunga tapos dinamay pa yung asawa. Una, nakita niya ang bunga at ano ang tingin niya sa bunga? That the fruit of the tree was good for food. Everybody say, good for food. One more time, sabihin mo, good for food. Good for food. Nakita ni Eva na ang bunga ay maganda, pwedeng pagkain. Ngayon po, lalakdaw tayo ng malayong-malayo. Mas lalo niyong mauunawaan ang sinabi ni Jesus dito. In John chapter 4, 31 to 34. Nasa technical ha, lumakdaw tayo ng malayo at dahil sala ang patas ko, sorry. John chapter 4, 31 to 34. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. But Jesus said to them, I have food. Everybody say food. I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? And on verse 34, my food. Sabihin mo nga, my food. Okay. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me
and to finish His work. Ano sabi ni Jesus? Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Diyos. Balikan natin ngayon si Eva. Ano ang sabi ni Eva? Nakita niya ang ipinagbabawal ng Diyos na bunga at nakita niyang maganda itong gawing pagkain. Fast forward ulit tayo. Anong sabi ni Jesus? Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Diyos. So anong ibig sabihin nito? Kung sinasabi po ni Jesus na ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Diyos, ano ang sinasabi naman ni Eva doon sa Genesis? Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ko. Sabi ng Diyos, huwag kakainin. Binanggit pa ni Adan sa kanya, huwag kakainin. Anong ginawa ni Eva? Kinain. Bakit? Kalooban ko. Alam niyo kung ano talaga ang resulta ng bunga? Ang resulta ng bunga ang ipinagbabawal, magsisimula na ang tao to act like God. Bakit? Nung simula pa lamang po sa Garden of Eden, will ni Lord ang nangyayari doon. Adan, ito ang will ko. Pangalanan mo lahat ng hayop. Sabi ni Adan, sige po, will nyo po ang masusunod. Pila! Lahat ng hayop, pati mga insekto, pila by height. Ikaw ay amoeba. Next. Ikaw ay virus. Next. Yan. After ilang million years, ikaw ay daga. Ikaw ay, kamukha ka ng daga pero ba't kigay anay tsura? Ikaw ay hamster. Yan. After how many years, ikaw ay triceratops, ikaw ay pterodon, ikaw ay megalodon, bahala ka doon. Ayan na. Daming pinangalanan. Yun ang will ni Lord. Sabi ni Lord, huwag kakain ng bungang areha, huwag kakain. Yes, Lord, your will is my command. Diba? Tapos dumating si Eva, ganda mo. Huwag ka daw kakain na yan, ha? Bakit? Ba't hindi kakain na yan? Basta maganda ka. Bakit nga huwag kakain na yan? Basta. Ano nga pinag-uusapan natin? Yan, nung kinilig, ayaw nang makinig. Ayaw. O magagalit na naman ang mga youth sa akin. Wala ko ibig sabihin dun, ha? Okay. Ako'y naniniwala na siguro lang naman ito. May speculation ko lang. Na baka kaya si Eva ay nalinlang ay hindi tuong naibaba ng ayos ni Adan ang sinabi ng Diyos. Bakit? Kasi nga, nabisi na. Alam mo nabisi na. Dati pag may sinabi si Lord, yes Lord, gagawin ko yan. Sige Lord. At tapos nung dumating na si Eva, nagbago na ang lahat. May kilala kang ganyan? Yun talaga namang, may life group tayo, sige po! May pupunta tayo dito, sige po! Nung lumablife na, sasaan ka na? Naku, di po ako makakarating, pasensya na po. Bakit? Busy lang po talaga sa ACADS. Yung pala, may lakad. Lakads pala, lakads. Ano, nasaan ka ngayon? Kita naman ng life group leader. Nasa school po kami. Naku, nasa SM. Naniniwala ako doon. Ayun siyempre, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon sa ating great reunion sa langit, at magkakaroon tayo ng pagkakataong ma-meet natin si Adan at si Eva, kukwentuhin natin, tanungin natin, ano ganang nangyari? Please, tell us what happened. Sabi naman ng dalawa, nasa Bible na kulang we need explanation pa, further explanation. Ano ba nangyari? At pag sinabi, wala na kaming ipapaliwanag sa inyo dahil tapos naman na. Hindi, ang higpit ng paghihirap namin sa mundo. Dahil ng inyong padaling iyon Okay. Yain na, hindi yun ang topic natin. Sabi ni Jesus, my food is to do the will of God. Sabi ni Eva, my food is to do my will. And starting that very day, the moment na kinain nilang mag-asawa yung bungang pinagbabawal, doon na sila nagsimulang umakto na parang Diyos. Ano sabi ng demonyo? You will be like God. In what way? Hindi naman sila naging all-powerful.
Di rin naman sila naging almighty. Di rin naman sila naging all-knowing. In what way? Sila ay naging parang Diyos dahil simula nung oras na yon, sila na ang nag-set ng kung ano ang good and evil. Simula nung oras na iyon, tao na ang nag-set kung ano ang good at kung ano ang evil. Balikan natin yung kwento. Genesis chapter 3 verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Okay. Sino po ang na-deceive? Si Eva o si Adan? Ha? Sino nagsasabi? Team Eva. Team Adan. Ulit, bibigyan ko kayo ng second chance, for God is a God of second chances. Team Eva. Sino nagsasabing si Eva ang na-deceive? Sino nagsasabing si Adan ang na-deceive? Okay. The right answer is, si Eva ang na-deceive. Si Eva ang kausap eh. Si Eva ang kausap. Are you there? Alam ko yan, I've been there. Si Eva ang na-deceive. Ay si Adan, na-deceive ho ba si Adan? Hindi. Matibay ang message ni Adan at talagang direkta kay Lord. First hand instruction from God. Matibay. So na-deceive si Adan? Hindi. Nagsimula rin lang siyang magdesisyon kung anong makakabuti sa kanya. Okay, balikan ulit natin. Balik ulit tayo. Pauli-uli pero at least lumiliwanag. Sabi ng Diyos, nilikha ako ng tao ayon sa aking wangis at siya kanyang hiningihan. Sinabi ko naman sa inyo, di ba last Sunday, tayo lamang ang bukod tanging nilikha ng Diyos na tayo'y hiningahan. Kaya very special ka. Ikaw lamang ang may hininga ng Diyos. At nung nakita ng Diyos na ang tao ay nalikha na niya, inisip na ng Diyos kung ano makakabuti sa tao. Kaya siya gumawa ng paraiso at nilagay yun doon. Pinaligiran ng mga gagandang mga halaman at mga punong makaka, etc. at mga hayop. Isip ang Diyos ng ikabubuti ng tao. Isip ng Diyos ng ikabubuti ng tao hanggang nakita nga niya, hindi mabuti para kay Adan ang mabuhay ng mag-isa. Hindi mabuti para kay Philip ang mabuhay mag-isa. Hindi mabuti para kay Shane ang mabuhay mag-isa. Yun ang nakita ng Diyos. Hindi mabuti para kay Pasnix ang mabuhay mag-isa. Biber, mag-aral ka muna. Mabuti para sa iyo ngayon mag-isa muna, mag-aral ka. Pero bibigyan ka ni Lord. He will make all things beautiful in His time. E di kaganda na ni sister ngayon, lalo na in God's time. Naka-live tayo, hindi ko pwedeng pangalanan. Okay. Yun ang iniisip ng Diyos. Ang Diyos ang nagseset ng kung anong ikabubuti ni Adan. Hindi mabuti na mabuhay kang mag-isa. Sabi ni Adan, hindi, okay, mabuti naman po ako. Okay naman po ako. Hindi, tingnan mo. Mabuti nga, Lord, ito. Ang ganda-ganda mo. Anong pangalan mo, baby? Ang pangalan ko ay Eva. Mas malaki pa ang busis mo sa akin. Hindi ka naman kanor noon, ha? Eva ka talaga. Eva talaga ako. Hindi po ganyan story, ha? Baka kayo'y ganun ba yun? Okay. Hanggang nakita ni Adan ang ginawa ni Eva. Ano ginawa ni Eva? Kinain ang bunga. At ano ang sabi ni Adan? Ba't mo kinain? Ba't mo kinain? Ano ka ba naman? Lahat na lamang na magustuhan mo, kinakain mo. Mga babae ba naman? Ba't gano'n naman talagang babae? Lahat kinakain? Hindi naman lahat, sorry po. Eva, ganun ba talaga ang babae? Kinakain lahat? Ba't mo kinain? Okay naman eh. Kita mo, hindi man ako namatay. Sabi ni Adan, hindi ka namatay.
Hindi pa. Naman eh. Sabi ni Eva, bakit? Hindi naman ako namatay. Di ba sabi mo hindi ako mamamatay? Mamamatay ako pag kumain ako ng bunga. Hindi naman ako namatay. Hindi pa. Pero sana hindi ka na nga mamamatay. Mamamatay ka na ngayon. At nagdesisyon na. Nag-isip na si Adan. Nag-isip. Sabi ni Adan, naranasan ko ang buhay na wala ka. At naranasan ko rin ang buhay ngayon na nandito ka. Kasi ngayong nandito ka, puso ko'y sumigla. Makulay ang buhay ko dahil sa pag-ibig mo. Ngayon nga'y nagbago na. Ngayong nandito ka, Eva. Shish! Ngayon, sabi ni Adan, at alam ko na rin ang buhay eh. Nang naririto ka, ibang-iba nung wala ka. Bakit naman? Bakit? Nasaan ang ahas na yung tatagtading kita? Wala na yung ahas, nagawa ng gagawin eh. Mamaya na uli babalik yung pag pinatawag ni Lord. At nagdesisyon si Adan. Pastor, wala naman sa Bible niya na ay hahaba pa lalo. Yun nga kaigsi na, hindi natin binabasa, lalo pag humaba. At nagdesisyon na si Adan. Siya. Bakit? Bakit ko ito naiisip na ito ang possible na nangyari? Hindi po deceive si Adan. Pero tingnan ninyo, agad na nung iniabot ng babae ang bunga, agad ay kinagat ni Adan. Hindi siya deceive. Nagdesisyon na lang si Adan kung ano ang makakabuti sa kanyang sarili. Unlike before, na Diyos ang nagdidesisyon, Diyos ang nagsasabi kung anong ikabubuti ng tao. Ngayon, nagsimula na ang tao from that moment. Ito ang makakabuti sa akin, sabi ni Eva. I want to be like God. At nung nakita ni Adan ang ginawa ni Eva, kinuha niya ang bungang iniaabot ng kanyang asawa at sinabi, ito ang makakabuti sa akin, ang makasama si Eva in sickness and in health. Till death do us part. Sa kasal ni Gloopy, I suggest merong di ba may subuan ng cake? Meron ding apple, ha? Sinong ahas? Walang ganyan, sama naman. Ang sama naman ng kasalam ni ahas. Joke lang yun, anak, joke lang. Walang apple. Walang apple, ha? Walang apple. Saka hindi apple, ha? Hindi apple yung bunga. Yan na, ubus na ang oras ko sa kakakwinto. Tuloy. May nakukuha ka kayo? Doon na po nagsimula na ang tao, kagaya ng sinabi ng demonyo, you will be like God. Makikicheck nga po doon at puro bata po ang magkakasama doon. Salamat po. Okay, tama na ho ang dalawa at yan ho'y maliit na room lamang. Huwag po kayong pumunta lahat dyan. Wala na po akong tuturuan. Okay, tuloy po tayo. Doon po nagsimula that they acted and think as if they are God. Tao na ang nagseset ng kung ano ang makakabuti sa atin. Tao na. Ngayon, yung pastor, wag naman kayong ganyan. Yun pong sinasabi naman ng Diyos na makakabuti sa akin, tinatanggap ko rin naman, ina-apply ko din naman. Kagaya nun, single pa po ako, sabi po ng Diyos, di mabuti sa taong mabuhay mag-isa. O, di ka nga, tinatanggap ko po yun na mabuti talaga sa akin, nang ako'y may partner. Oo nga. Yun sinabi ng Diyos na, bigay mo o ibalik mo ang iyong ikapo, para buksan ng Diyos ang durungawan na lang. Wag yan, Lord. Wag yan, pastor. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. You see? Tao na ang nagde-decide ngayon kung anong makakabuti sa kanya. Kaya kahit pa sinabi na ng Diyos ito makakabuti sa iyo, ayaw na ng ibang tanggapin ito. Bakit? I want to be like God, knowing good and evil, setting what is good for me and what is bad for me. Verse 7. Then the eyes of both of them were opened. Nagkaroon na ng kakayanan at ng desire to decide for themselves.
And they realized they were naked. Bakit pabaya ni Lord na si Adan at si Eva ay hubot-hubad? Ha? Dahil walang mali siya. Sino hong nakapansin na sa Bible kung may nakabanggit doon ang Lord na mali siya? Ano ibig sabihin? Saan galing yung word na mali siya? Ha? Ari muna. Tao, sa tao. Specific tayo. Sino ang nakalikha ng salitang yon? Lalaki, babae? May natawa na. Sino may sabing lalaki? Sino may sabing babae? Sino madalas nagsasabing mali ka? Ay, kayo sumagot niyan, ha? Tubig. Malinis ako dyan, ha? Kayong sumagot. Kayo ang pumili, si Jesus o si Barabas? Tuloy. Babae. Wala po sa notes ko. Joke lang po yan. Pero seryoso ako ngayon. Tao na lamang hong nag-set ng mali siya. Okay? At kaya pabayaan ng Diyos kasi that was good for the tao. Yung ganon. Paranormal. Pero the moment na ang tao na ang nagdesisyon kung ano ang makakabuti sa kanya, they covered themselves. And starting that day, iyon na. Mali na pag nakalabas yan. Naniniwala po ako kung hindi nagkaganto-ganto noong una, malamang lahat tayo walang damit dahil hindi naman issue yan. Siguro magbadamit ka just to cover ourselves, to protect ourselves sa weather, etc. But not because of malice or whatsoever. Diba? Napansin nyo? Verse 8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. At nagsimula ng magtago sa Diyos. Diba? Nagsimula ng magtago sa Diyos na nung una naman, hindi nagtatago kay Lord. Maganda ang kanilang harmonious sa kanilang pagsasama-sama. Ngayon nagtatago na sa Diyos. Bakit? Bakit? Sabi nung iba, kaya ako hindi nagpupunta sa mga gayang born again. Kasi alam ko at naniniwala kong ito ang makakabuti sa akin. Kaya pag pinapalo up mo, pag hinahanap mo, nagtatago. Nawawala. Again, tao na ang nag-set ng anong nakakabuti sa kanya. At maaaring yung ibang tao, yun ang iniisip niya. Ako'y tatago, hindi ako magpapakita kay Lord. As if namang hindi ka makikita ni Lord. Hello? Oh. Samantalang ano ang isinet ni Lord na talagang makakabuti sa atin, yun dapat tayo laging nagsasama-sama. Yan ang makakabuti, yun dapat tayo laging nagkikita-kita. Kaya nga ang bilin ng Bible, huwag kalilimutan ang pag-gather, ang pagtitipon-tipon. Dahil alam ng Diyos yan ang makakabuti sa atin. But some people, pinipili talaga nilang huwag magsama-sama. Bakit? Ito ang makakabuti sa akin. Yan na nga ba? We are living in an era wherein ang tao na ang nagsasabi kung anong makakabuti sa kanya. We are not in the Garden of Eden anymore, wherein it is a place na Diyos ang nagsasabi at nagseset, nagpapairal what is good for us. Ngayon, hindi na. We are living in this world na tayo na ang nagsasabi what is good for us. Ang problema kasi diyan sa what is good for us, ay magkakaiba naman kasi kung ano ang pananaw ng tao, what is good. Are you there? Okay. Sino po rito yung nakakaalam na sa Japan, pag na-invite ka ng isang pamilya, para matuwa o masiyahan sa iyo ang nag-invite sa iyo ng pagkain, for example, kailangan ikaw ay maingay kumain. Talagang dapat igay, talagang sabsab, maigay. Huwag ka namang huwag kang huhuni ng gayon. Ano? Basta yung talagang maingay. At pag daw gayon kang kumain sa Japan, na-invite ka ng Japanese family at gayon kang kumain, they will be happy.
Kasi for them, ang ibig sabihin noon ay ano, wow, you're enjoying the food that we prepared for you. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Di ba? Eh dito sa atin, tapos ang kasabay mo pang kumain na yung nanay, ang tatay, ang mamay. Ano sasabihin sa iya? Balahurang bata. Parang di ka tinuturuan sa inyo. You see? Ang good ng tao, iba't iba, time-bounded, cultural-bounded. Alam niyo yun? Kinukwento pa po nung prof ko when I was in college sa business ethics. Sabi nung prof ko, nakakita raw siya when he was in Germany. Nakakita raw siya ng matandang babaeng tumatawid sa karsada. Ano ang tendency natin? Anong tatakiran? Ang bubusinahan? Talagang pag sa babae, wala pang sasakyan yan. Hindi. Ang tendency natin ay ano? Tutulungang tumawid. Yun ang ginawa daw ng prof ko. Paghawak daw niya sa kamay nung matandang German, sabi daw ng German, "What are you doing?" "I'm helping you, ma'am." Sabi daw ng matandang German sa kanya, "How dare you?" Na-insulto. It's a no-no pala doon. Huwag kang a-assist doon unless humingi ng tulong sa iyo. Pero yung kukusain mo, wag. Iniinsulto mo sila. Anong ibig mo sabihin? Mahina ako? Ha? Wag na wag palang gagawin daw yun doon. Oh. Eh dito sa atin, di ka? Agaw-agawan. Hanggang yung matanday na galit na, ano galit yung... O naman niya, tapos pag alis ng mga tumutulong, limas ang gamit. Ay, iba pala yun. Iba pala. Iba pala yun. Hindi, seryoso na tayo. Tinutulungan natin, di ba? Kasi sa atin, ang tama ay iyon. Di ka nga, may nakita ko lula, sumakay ng jeep, pumara na yung matanda. Diyan ako sa kanta. Umuna yung apo, pagbaba. Ay di sumunod yung matanda. Gagayang-gayaan. Hindi agad makababa. Inaabot nung bata yung gamit ng lula niya. Inaabot nung matanda yung gamit. Alam niyo sabi ng matanda, patakay! Patakay! Digay kung hindi ka batanggin yun, ano yung patakay? Ihulog mo! Ihulog mo! Ba't kami say gayon? Ano katatapang? Inaabot na nga, sasabihin pa, ihulog mo! Iniingatan naman po. Tutulungan mo pa gayong-gayon. Anyway, tutulong pa rin. Ang punto ko, iba ang good sa kanila, iba ang good dito, iba ang good doon. Are you there? Di ba? Kaya, problema yan pag tao ang nag-set what is good. Kasi dito good, doon hindi. Hello? Samantalang pag hinayaan natin na kung ano yung sinabi ng Diyos, what is good and what is evil, at yun ang in-apply natin, yun ay absolute. Yun ay para sa lahat na. At yun ay safe. Dahil yun naman talaga dapat. Kaya pala nung sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ng kalooban na nagsugo sa akin. This is my food. This is the thing that sustains me. Ang gawin ng kalooban ng Diyos. Okay? Sabi niya sa verse 32, John chapter 4 verse 32, "But he said to them, I have food to eat that you know nothing about." Meron akong pagkain dito na hindi ninyo alam, wala kayong idea. Bakit? Kasi alam na ni Jesus na simula nung kay Adan at kay Eva, na wala na sa tao kung ano ba talaga ang totoong at tunay na what is good. Kaya nga nung may nagtanong na mayamang lalaki kay Jesus, mabuting guro, good teacher. Ano ang sagot ni Jesus? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Diba? Bakit? Hindi, yan ang sinasabi ng ibang mga religion na sinasabi ni Jesus. Si Jesus mismo may sabing hindi siya Diyos. Si Jesus na nagsabing Diyos siya. Hindi kasi sabi, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Diyos lamang ang mabuti. See? Nasamantalang ang ibig sabihin lang naman ni Jesus doon ay, alam mo ba kung sino talagang kinakausap mo? Kasi kung kilala mo talagang ako'y mabuti, na ako'y Diyos, then, maniniwala talaga ako sa iyo sa compliment mong ako'y mabuti. Pero kung hindi ka pa naman sold out na ako'y Diyos,
ay siya. Gusto kong maging malinaw sa iyo, walang ibang mabuti kundi Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dong. Oh. Ngayon, sabi ng mga tao, ng mga disipulo, Jesus, ano ka pong kinain nyo? May pagkain ako, hindi ninyo alam. Kasi ano sabi ni Jesus? Ano ibig sabihin ni Jesus? Noon pa man, kay Adan at kay Eva, hindi nyo na alam talaga kung ano ang mabuti. Kung ano talagang dapat kainin. That is doing my will, doing the will of the Lord, and that is good. Okay. Ganon katindi. Lalo mas maunawaan nyo ngayon na yun pala talaga nagsusustain kay Jesus when He was on earth. Nung nagmi-minister siya. Dito. Ano ginawa mo dito, BJ? Anyway. Huwag kang haharap, makikita nila mas pogi ka. Puging-pugi na sila sa akin. Ayan, salamat. Okay. Sabi ni Jesus, di ba? Nung nasa hardin siya, nananalangin bago siya hulihin ng mga sundalo. Anong sabi niya? Take away this cup from me. Alisin niyo po ang sarong ito sa akin. Pwede po ba, Lord? Pwede po ba, Abba Father? Palampasin niyo na sa akin itong paghihirap na ito. Pero ano sinabi niya sa dulo? At Lord, not my will, but yours be done. Kasi ang tao gusto niya yung will niyang magawa, yung will niyang mangyari, what is good for him, yung naiisip niyang makakabuti sa akin. At that time, nangingibabaw yung pagkatao ni Jesus at sinasabi ng pagkatao ni Jesus, ito ang makakabuti sa iyo, ang huwag kang mahirapan dyan. Pero ano ang sabi naman ng Diyos, ng pagka-Diyos ni Jesus? Hindi, ito ang makakabuti, ang mahirapan ka para maligtas ang marami. Kaya nga nung sinasabi ni Jesus kay Peter, di ba, sa mga disciple, ako'y mamamatay, ako'y ipapako, pambayad sa kasalanan ninyo. Ano sabi ni Peter? Hindi ako papayag, Lord. Ito ang alam ko na makakabuti para sa inyo, ang ipagtanggol ko kayo. Ano ang sabi ni Lord kay Peter? Lumayas ka sa akin, Satanas. Concern na nga, natawag pa Satanas Kaya nyo yun? Yung nagpapakita ka ng concern? Pastor, ay naku, kayo daw po pala ipadadala sa Israel. Ay wag na po. Wag na po kayong umalis. Dito na po kayo. At ako na po ang susuport sa inyo. At ano sinabi ng pastor? Aba, marami mabubornagin doon sa Israel. Pag ako'y dinala doon sa biyaya ni Lord, marami mabubornagin doon. Ba't mo ako pinipigilan? Lumayas ka, Satanas. Ano mararamdaman mo? Ikaw naman, si Judas, si Stas, lumayas ka rin, pastor. Bumanta ka na sa Israel. Di ba? Ay talaga masama ang pakiramdam nung masabihan ka na ganyan. Pero ba't sumagot si Jesus ng ganun? Kasi nga, itong gusto kong mangyari, yung gusto mangyari ni Abba Father sa akin, this is God's will. This is what God thinks and look na good for me, for us. Ang iniisip mo lamang ay what is good for you. What is good for this moment? Kaya nga, mga kapatid, pag may nararanasan tayong sitwasyon at hindi natin gusto, hindi natin nagugustuhan dahil hindi komportable, dahil hindi convenient, pray and tell God, God, if this is what you think that is good for me, let your will be done. Serve your purpose behind this problem. Serve your purpose, Lord, behind this situation. Hindi po ako papalag. Because I want your will to be done. Because I trust in you. Because I know that you know what is really good for me. Sige nga, palakpakan mo si Lord. Kaya lang, pagdating kasi ng ganong sitwasyon, pumapalag tayo minsan. Lord, ano bang ginawa ko? Nagtatights naman ako, nagpe-pray naman ako, nag-church naman ako. Ano ginawa ko? Baka mamaya masagot ka ni Lord, wala. Si Job ba may ginawang masama? Wala. Ba't ko siya ginanon? Lord, bakit? Huwag nang ganon. Huwag na tayong ganon. Huwag nang Lord, bakit? Ang sabihin natin, Lord, your will be done. Sige lang, Lord. If this pleases you, go on. Pero syempre naman, maging matalas din naman tayo. Baka naman consequence na yun ang ginagawa natin. Sasabihin mo pa, Lord, go on. Ka naman nila, tatay, wala ako dyan. Ikaw may gawa niyan. Bunga na lamang yan ang itinanim mo, ng ginawa mo, wala ako dyan. Okay.
Nung time po na yung mga disciples nagtatanong kay Jesus kung kumain na, that was also the time na sila'y nagtatalo-talo. Nagtatalo-talo sila na kapag umakyat na ng langit, sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa ni Jesus. Promotion ang iniisip. Self-interest, self-gain. Kung ano ang makakabuti. Nakita ninyo? Yan na talaga ang tao simula pa noon. Psalm chapter 14, verses 2 and 3. The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. Ang Diyos pala ay laging naghahanap sa mga sangkatauhan kung sino yung nakakaunawa, kung sino yung nakakaunawa ng what is good sa point of view ni Lord. Anyone who seek God, yung naghahanap sa Diyos at naghahanap ng kanyang katuwiran. And on verse 3, all have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. At walang makita ang Diyos. Kaya pala ang sabi ni Jesus sa mga disciples, meron akong food na hindi ninyo alam. Kasi ang alam ninyong food is not to do the will of the Father. Ang alam ninyong food is to do my will. Alam niyo po ba kung ano ang tawag ng Bible o tawag ng Diyos sa mga taong ang ginagawa lang, lagit pinipilit lang lagi ay ang kalooban niya, kung ano yung makakabuti sa kanya, at hindi na tinatanggap ang kung ano yung sinasabi ng Diyos na makakabuti sa tao? Ang tawag po ng Bible sa mga taong gayon ay hangal or fool. Psalm chapter 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. Okay? At alam niyo po ba, na ang pagsasabi na hindi yung will mo Lord ang gusto ko, kundi yung will ko ang mangyari sa buhay ko, ay pagsasabing walang Diyos. Yan no, ang linaw, sabi ng verse. The fool says in his heart, there is no God. Church, every time pala na ang ipinipilit nating mangyari ay yung sa tingin natin makakabuti sa atin at hindi yung sa tingin ng Diyos ay makakabuti sa atin, sinasabi natin, Lord, shut up. I am the God of myself. Ito ang alam kong makakabuti sa akin. Shut up. Sabi ni Lord, do not awaken love when it's not yet time. Sabi nung kabataan, hindi, ito ang makakabuti sa akin. Ay magaling nakakanta yung kanta ng Bini. Tapos nasasayaw pa yung salamin-salamin. Ay ito na. Shut up, Lord. Ay anong sabi nga? Nung nagsimulang kiligin, di ba? Nung kinilig, di na nakinig. Dito na ho nagsimula na ang tao nang nagdi-describe what is good. Sabi ng tao, okay lang maging babaero, basta binubuhay ko naman ang pamilya ko. Sabi ng tao, okay lang namang maging sugarol, basta't di ko ninanakaw at di ko hinihingi sa inyo ang pinangsusugal ko. Sabi ng tao, ito ang mabuti. Ito ang tama. Pumasok sa same-sex marriage, tapos ang sabi, love wins. Sabi ng cannibal, hindi naman kami masama kasi hindi naman namin katribo yung kinakain namin. Anong tribo mo? Pag ibang tribo yan, titikmang kita. Ganyan yun. Doon na nagsimula. Doon na nagsimula. Tao na ang nag-set what is good. Okay? Ang tawag ng tao, preference. This is what good for me. Kaya kung sa tingin ko ang makakabuti sa akin, ako ay maging babae. This is what is good for me. And this is my right. Yan na. Diyan na nagsimula ang mga karapatan.
Kaya kahit pa ako ay nasa katawaang lalaki at ang tingin ko ako'y babae, yun ay karapatan ko. Kaya call me she. Address me her. Malaki ka pa sa akin? Basta, yun ang good for me. That's my preference. Galangan na lang tayo. Sabi naman nung isa, kahit pa ako ay balingkinitan at babae sa tingin ninyo, ako'y lalaki. Bakit? Because this is what I think good for me. Dahil yun ang gusto ko. Dahil yun ang makakabuti sa akin. So address me he. Okay? Paano naman daw yung undecided pa? Yung hindi alam, o kaya naman ay yung bot daw. Ako naman, ito ang tingin ko makakabuti sa akin. Ako ay he at ako ay she. Ha? Ay paano namin kayo i-address? Call me they. Plural eh. Ay yun talagang undecided pa. Hindi alam kung he or she or they. Call me it. Huwag niyo akong tatawanan. Ito ang preference ko. Ito ang alam kong makakabuti sa akin. At ito'y karapatan ko. Huwag niyo akong tatawanan. Dahil panghuhusga yan. At ipipilit ko itong dalahin sa husgado. Ipipilit ko itong mapabatas. Na kung hindi pa decided ang tao, huwag pipilitin kung ano siya. Pag dumating na sa legal age at sinabing ako'y pusa, meow. Huwag niyo akong tawanan. Huwag niyo akong tawanan. Ito'y karapatan ko. Galangan lang tayo. Ginagalang ko ang karapatan mo, ikagalang mo ang karapatan ko. Yan na. Nanggigil na, lumigalig na ang tao. Dahil ang iniisip at pinaiiral niya, what I think is good for me. I am the one setting what is good and evil. I will be like God. Dito ho yan nag-ugat. Kaya pagka may nakita ka, nakaklase, nagpakilala, at sinabing siya'y pusa, hindi mo pwedeng kontrahin. It's dadating na sa time na gayaan, mga kapatid. Manda kayo. Manda kayo. Sino ang anong stand niyo about divorce? Ako, silent muna ako dyan. Mag-usap tayo after service, wag sa live. Di ba? Dadating ang time, mamaya hindi na lang divorce sa pinag-uusapan, mamaya nandyan na yung mga kung ano-ano pa, na may mga kinalaman diyan. Oh, this is expected. This is expected. Bakit? Pasama ng pasama. At ang mga mabubuti ay pabuti ng pabuti. Yun na lang ang tingnan ninyo. Doon tayo mag-focus. Pastor, ano po ang inyong personal stand? Stay after service. If you want to hear my stand about divorce. After service, pag hindi naka-live, baka gawin pang reels eh. Baka masyado tayo maging paymot. Okay. Pastor, hindi kayo makapanindigan? Tinatama ko lang, iniaayos ko lang. God is a God of order. Mamaya after service. Pwede. Okay. Saan tayo dinala ng human wisdom na ito? Saan tayo dinala ng pagsasabi na ako na ang magseset what is good and evil? Saan tayo dinala? O ito na, unang-unang nangyari ha. Nagkaanak po si Adan at si Eva. Anong pangalan? Anong tanggol at... Ay, mga anak ni Rigorian. Anong pangalan ng mga anak ni Adan at Eva? Cain at Abel. Oh, saan tayo dinala nang tayo na magseset what is good and evil? Pinatay ni Cain si Abel. Bakit? Naiinggit. Kaya mag-ingat tayo dyan sa inggit ha, yung inggit. Nakakamatay yan. Makakapatay o mamamatay. Kaya wag maging maiinggitin. Dahil may sasabihin ako sa inyo, this truth will set you free. Yung kinaiinggitan mo kahit kailan hindi magiging iyo.
Kaya wag tayo mainggit. Hindi yan mabuti. Nainggit si Cain kay Abel. At dahil kinaiinggitan niya ang kapatid niya, at siya na rin ang nagseset what is good for him, nakita niya na ang makakabuti sa kanya ay ang mawala ang kinaiinggitan niya. Ulitin ko, nakita, pinaniwalaan ni Cain na ang makakabuti sa kanya ay mawala ang kinaiinggitan niya. Kaya pinatay niya ang kapatid niya. You see? Kung saan tayo dinala? Samantalang, noong ang Diyos pa at ang nagseset what is good and evil, very harmonious sa Garden of Eden. Wala kayong nabalitaan dong nginat-ngat ng leon ang oso o nag-away. Wala! Pero nung simula na ang tao na ang nag-decide what is good and evil, nagkaribok na, nagkagulo na. To tell you honestly, church, majority ng problema ng tao ngayon ay dito nagbuhat. Simula nung ang tao na ang nagdesisyon what is good and what is evil. Sabi ng East, ang good ay ito. Sabi ng West, ang good ay ito. Naglaban-laban na, nagkaroon na ng gera. Sabi ng mahihirap, ang good, bigay mo sa amin ang pira mo. Sabi naman ng mayayaman, ang good, magsipag ka, hindi yan patamad-tamad, kaya wala kayong pira. Nag-away na. Mapangmata, sabi ng mahihirap, sabi ng mga mayayaman, tamad. This is what really happening. And it all started nung tao na ang nag-decide what is good and evil. Tao na ang nagpasya kung ano ang mali at tama. Tapos, ngayon, sinisisi ng tao ang Diyos. Sabi ng tao, kung mabuti talaga ang Diyos, bakit hinahayaan niya ang mga pangyayaring ito? Kung mabuti talaga ang Diyos, ba't hinahayaan ng Diyos na hamakin ng mayayaman ng mahihirap? Bakit, kung mabuti talaga ang Diyos, ba't hinahayaan ng Diyos na ibuli ng makakapangyarihang bansa ang mga maliliit pang bansa? Wait, there is something wrong in that question. Ito po ay tanong ng mga taong hindi alam kung anong punot dulo. Ang Diyos ang nag-set what is good and evil, at kung yun lamang ang ini-apply ng tao, walang problema, walang kagulo. Kaya nag-aaway-away at nagkakagulo kasi iba't iba ang pananaw on what is good. Sinisi ang Diyos. At alam niyo po ba, this is also one of the deceptions of the devil nung una pa lang, na sinasabi ng demonyo kay Eva, God doesn't care. Okay lang sa Diyos na hindi ninyo alam at wala kayong kakayanan to set what is good and what is evil. God doesn't care. Same deception pa rin. Sinisisi ay ang Diyos. Samantalang tayo ang may gawa nito. Pastor, hindi naman magkakagayaan. And I will end up with this. Hindi naman po magkakagayaan kung walang puno eh. Yung punong iyon talaga. Ayan, naninisi ka na naman. Sabi ng wag maninisi. Yung puno talaga may kasalanan. Imagine ninyo ha, yung 2 pusting iyan ang mga puno. This is the tree of the knowledge of good and evil. And this is the tree of life. Imagine ninyo ha, nasa gitna ng Eden. Ito'y Eden. O, nasan po ang elephant? Walang ganyunan. Yan na yan. Okay? Sabi ng mga tao, hindi naman ako magkakaganito-ganito kung wala ho nung tree of knowledge of good and evil. Sana hindi na ho nilagyan ng gayon. Sino nag-a-agree doon? Sana hindi na nilagyan ng gayon nang hindi nagka-problema. Sabi. Okay. Nung una, yun din ang aking pananaw diyan. Hanggang napagtanto ko ang isang bagay na ito. We are created in the image and likeness of the Lord. Amen. At kung ang Diyos ay pag-ibig, ang nilikha niya ayon sa kanyang wangis ay marunong ding umibig. Tama. Church,
How can you exercise your love? How can you express your love kung walang choice? Di ba? Tingnan ninyo ito ha. Pwede ko ba halimbawa si Pastora Early na lamang ang nag-iisang babae sa mundo. At sasabihin ko sa kanya, mahal kong asawa, napakaganda mo. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat at mahal kita tama walang kadating-dating. Oh? Dahil sanay na. Yung namang araw-araw, lagi-lagi, ganyan na sinasabi ko. Kaya sabi, oo na ako maghuhugas ng plato. Balik tayo. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat at mahal na mahal kita dahil ikaw ang pinaka. Sa tingin niyo may dating sa kanya yon? Wala. Bakit? Wala namang ibang babae eh. Nag-iisa. Pero, how can I express my love to her? Unang-una, by choosing her. Among all of the women. Diba? Diba? Ano nga kanta yun? Hindi naman to all the girls I love before eh. Wala namang iba eh. Hindi applicable sa akin yan. Ay hindi, alam ko na. 'Cause you're every woman in the world to me. Yeah! Tsaka magaling. Okay. May dating, kapag sinabi ko, ikaw ang pinakamamahal ko sa 50 bilyong babae sa buong mundo, ikaw lamang at wala nang iba. May dating. Tama? Na-i-express mo ang love mo, and this is my point, pag may choice. Alam mo, nung inilagay ng Diyos yung tree of the knowledge of good and evil, that is God's way of saying to Adam and Eve, mahal ko kayo. Mahal ko kayo because I am giving you the right, the freedom to choose. And that is love. Kapag may choice, pwede kang mag-exercise ng love. Pwede kang mag-express ng love. Hindi love pag walang choice kasi no choice yun. Are you there? Kaya yung tree of the knowledge of good and evil, that is God's way of saying, tao, mahal ko kayo. Kaya may pamilyan kayo. May kakayanan kayo to express your love. At ngayon, mga kapatid, nasa harapan ninyo ngayon ng choices. At ang sabi sa Bible, and I am setting the heaven and the earth as your witnesses. Now choose. Will you choose life or will you choose death? At sasabihin ko sa inyo, choose the tree of life. Ano naman ang description ng Bible sa tree of life? Yun daw bunga noon, pag kinakain, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo nga, buhay na walang hanggan. Diba? Oh. Kaya nga after magkasala ni Adan at ni Eva, pinalayas sila sa Garden of Eden, pinabantayang maigi ang tree of life, nag-assign ng mga angels doon na may flaming swords. At anong sabi? Bantayang maigi. Hindi pwedeng makakain ng mga yan at dahil pag nakakain sila ng bunga niyan, hindi na sila mamamatay. Bakit? Madamot ba si Lord? Hindi. Ayaw lang ni Lord na mabubuhay ang tao forever na may maling pananaw on what is good and evil. Kaya gusto ni Lord, ayusin muna natin ang tao. Pag ayos na ang tao, saka natin pakainin itong tree, ng bunga ng tree of life. Pag ayos na siya, saka lang siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ngayon, wag muna. Mabubuhay yan forever ng sala. Salang bite. Okay? At sino po ang nagka-claim nun? Sino ang nagsasabi na siya ang life? Sino nagka-claim na siya ang life? John 14:6 says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Believe me, Jesus is the tree of life. Jesus is the tree of life. Bakit ayaw ng Diyos na malaman ni Adan at Eva at magkaroon si Adan at Eva ng kakayanan to set and to choose what is good and what is evil? Ayaw ni Lord yon na malaman na nila what is good and evil kasi ang gusto lang ni Lord na malaman ng tao what is life. Ulitin ko,
Ayaw na ng Diyos na malaman pa ng tao what is good and evil, hindi dahil madamot siya, kundi dahil ang gusto lang ni Lord, mag-focus tayo at ang alamin natin, what is life? What is life? Kasi nung nalaman ng tao at nagkakayanan ng tao to set what is good and what is evil, napahamak tayo eh. Pero kung nag-focus lamang ang tao on what is life, on the tree of life, puro life na lang yun. Pero ang Diyos ay mabuti. May plano pa rin siya. Gusto niya ma-redeem ang tao. Kaya pinalayas man ang tao sa hardin ng Eden at inilayo sa tree of life, what God did is this. Dinala ng Diyos sa mundo ang tree of life. Are you there? Kaya nga nasabi ni Jesus, kagaya nung itinaas ni Moses ang puno sa ilang, gayon din naman itataas din ang anak ng Diyos. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay maliligtas. That is the tree. And it is also said in the Bible, cursed is the one who is hung in the tree. Sumpain daw ang sino mang mapahang in a tree. Bakit? Wala lahat ng sumpa ng dulot ng kasalanan ay mapapunta kay Jesus na inihang sa tree. At kung ano naman yung meron si Jesus, which is life, yun naman ang mapabigay sa ating mananampalataya sa Kanya. Ladies and gentlemen, Jesus is the tree of life. Ano ang sabi ni Jesus doon sa Kanyang Last Supper, sa communion? This is my body. Take this, eat this, and you will have life. Receive me. Receive me. Ano sabi? John 3:16, God so loved the world that He gave His only Son, and that is Jesus, that whoever receive Him, believe in Him, will not perish, but have eternal life. Ano nga ang resulta uli ng bunga ng tree of life? Life. At sino nga uli ang nagsasabi? Receive me. This is my body. Take this, and you will have life. Jesus. Alam nyo ba, akala lang natin, si Adan at si Eva lamang ang lagi pa rin namimili, ang namili between tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Maniwala kayo, araw-araw, ang 2 punong yan ay nasa harapan ninyo. Araw-araw, naririyan ng choices na yan. Araw-araw, naririyan yan at pinapipili ka. Are you going to choose to be like God, who is the one setting what is good and evil for you? Or will you choose the tree of life? Or will you choose Jesus? Or will you choose to do the will of the Lord? And that serves as your food. The choice is yours. But I want you to know, choose life. Choose life. Pastor, minsan kaya lang naman ako napapapili dito. Kasi may mga alalahanin ako sa buhay. Kasi may mga gusto ako. Kasi may mga kailangan ako. Kaya ako lang naman napipili na ako na mag-decide what is good for me. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Matthew 6:33, and this will be the last verse. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Piliin mo lang ako, sabi ng Diyos. Piliin mong unahin ang katwiran ko. Yung kalooban ko ang maganap, hindi yung kalooban mo. At maniwala ka, lahat ng kailangan mo, lahat ng inaalala mo, ako na rin ang magdadagdag niya sa'yo. May I invite everyone to stand up, please? Sino po rito ngayong umaga ang decided na nagsasabi, I will choose the tree of life? Sino rito ngayon yung nagsasabi, hindi na yung will ko, kundi yung will mo, Lord? Alam mo ba, pag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, hindi lamang yun yung pagsasabing, Lord, I want to be saved eh. Yun yung pagsasabi rin na, I want you to be my Lord. Ibig sabihin nun, Lord, ikaw na ang masusunod. Yung nangyari kay Adan at kay Eva na dumaloy sa akin, ano yon? Yung kagustuhang ako na ang mag-set what is good for me, what is good and what is evil. Nung ikaw ay tinanggap ko, Panginoong Jesus, as my Lord, hindi na ako ang Lord ng self ko, ikaw na. So hindi na yung aking will, kundi yung will mo na. Choose life. Choose Jesus. Pwede ba? As we end, we will worship the Lord. Lahat ng nagsasabi,
na pinipili niya ang tree of life, pinipili niya si Jesus, sinasabi niya, hindi na uli ako, ayoko na, tapos na ako sa pagseset what is good for me. Gusto ko, Lord, kung ano yung sinasabi mong what is good for me, yun ang mangyari at yun ang gagawin ko. If you're that person, come on, let's start worshiping the Lord. Pwede ba lahat ng nagsasabi ngayon na pagod na akong na mag-set what is good for me? Pwede ba lahat ng nagsasabi ngayon na pagod na akong ipilit na gawin na yung kalooban ko? Gusto ko yung kalooban mo na Lord ang mangyari sa akin. Gusto ko na yung what is good for me, what is good for you. Kung ano yung sa pananaw mo yung makakabuti sa akin, yun na mangyayari sa akin. If you are that person, may I invite you to pray this prayer. Sabihin mo, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa mga pagkakataon, panahon, I acted like God, na ako na ang nagdidesisyon kung anong makakabuti sa akin. Patawarin niyo po ako, O Diyos. Patawarin niyo po ako kung ginusto ko na ang kalooban ko ang mangyari sa buhay ko. Forgive me, Lord. Starting today, I surrender my life to you. Kalooban niyo po ang mangyari sa buhay ko. Yung good, sa point of view niyo, yun ang gusto kong mangyari sa akin. I receive you. I accept you, Lord Jesus, as my God, my King, my Lord, my Savior. Enter into my life. Maghari po kayo sa akin. Kayo po ang aking Diyos. Kayo po ang aking Panginoon. Kayo po ang aking tagapagligtas. Not my will, but yours be done in my life. Ako na lamang po ang mananalangin, Lord. Narinig niyo po ang prayer ng bawat isa. Claiming, telling, confessing, pagod na po kami to play God in our lives. Ayaw na namin, pagod na kami, Lord, na kami ang laging nasusunod sa buhay namin. Pagod na kami, Lord, na ipilit ang gusto namin. Pagod na kami, Lord, na mag-set ng kung ano yung mabuti at tama para sa amin. Today, Lord, we want you to know that we surrender our lives to you. We surrender our will. Lord, take full control. Your will be done in our lives. Be our God. Be our Lord. Be our Savior. Jesus, kayo po ang magharing lubos sa aming mga buhay. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen.